Grabe na pala yung mga scammer ngayon. After I posted my first video, ito may mga nabasa ako mga comments din na may mga story din sila na similar. Probably, maybe the same group of people or maybe different people. And ngayon, nandito pa rin tayo sa bazaar. Kaya, I'm making another video para po maging aware din kayo, siyempre. Uh, para lalo na sa mga wala pang naka-experience ng ganito o mga small-time business din kagaya namin. Yan, para maulit din sa mga ngayon lang makakanood nitong video na to, ulitin ko na lang po yung nangyari. Kahapon kasi syempre nagtatawag-tawag ako. Kung if you've been watching my videos, yan, mahilig ako magtawag-tawag kasi I find it's my way to be able to sell my product, diba? Kasi pagkatsaga, diba? Until may isang dumaan, so, syempre, normally, kung ano yung speech ko, ano yung mga sinasabi ko, yun yung sinasabi ko. And then, nagtatanong siya, and then, nagtanong about, may box daw ba kayo, may sets kayo. So, yun, syempre, in-entertain ko na lang din muna. Alam mo na, in-entertain. Alam niya naman ako if you watch my video. And then, yun, nagtanong na siya, may box kayo. Sabi ko, meron naman. And then, what if marami daw, mas mura daw ba? Inisip ko, gano'n ba karami? Kasi normally sa customer ko, bibihira yung 20, 30, parang di ba, biglaan, first time mo, tapos ganun karami, di ba? So parang, syempre, in-entertain ko pa rin, syempre, give benefit of the doubt, di ba? O yun, tapos, sabi niya, nung una mali pa nga rinig ko, parang 23, 24, mag-quote daw ako, magkano, sabi niya, 96 daw, tapos sabi niya, mapera yung ano, tapos may boss daw siya, ganun-ganun. So, unti-unti, hindi na ano yung story niya, parang yung kumbaga red flag na, tapos may nabanggit pa siya sa Senate daw. Inisip ko baka magbabasar tong taon na to kasi may basar sa Senate eh, although hindi ko pa na-try, naririnig ko lang. So inisip ko baka gusto lang niya mag-resell, so which pwede naman, di ba? Wala naman masama dun. Malay mo papatungan niya ng doble, di ba? Yung ganyan, hindi ko alam eh, kasi I have never experienced this eh. So yun, and then nung na-quote ko na, nagsulat ako, sabi sulatan mo ko yan, nagsulat ko yung pangalan ko, sulat ko yung contact number, sinulat ko yung ito yung pieces, ito yung magkano na lang kumbaga per box magkano na lang siya, and then magkano yung total niya pag nabili niya yung 96 boxes yun. And then sa dulo, binigay ko na, di kala ko aalis na yun, parang pag-isipan niya or bibigay niya sa boss niya siguro para mapag-aralan nila yung quotation. Then yung huli, eto na yung punchline niya, ayun, hingi daw ako sample, di ba? Eh sabi ko, ay sir, hindi ako nagbibigay ng sample eh. Tapos parang nainis na, nagagalit. Dami kong orderin, wala man lang kay sample. Eh, sa loob-looban ko, gusto mo sampal. Ayaw mo, wala ko sample, pero sampal. Gusto mo, bigay ko sa'yo, ha? Ha? Sampal, gusto mo? Diba? Pero syempre sa utak ko lang, ayaw ko na rin na eksena. Imagine mo, magbibenta ako. Alam niyo naman ako, gusto ko maaga ako makauwi. Lagi ako nasa sold out dahil din sa inyo. Syempre sa mga support nyo, diba? Pag busin ko pa oras ko dun, siyempre, naubos ng oras sa simula, wala na tayong magagawa doon. Malay ko ba, diba? Malay ko ba? How would I know? Kinausap ko naman. Pero the moment I realize, siyempre, pinakawalan ko na. Hindi na ako nag-side comment kasi hahaba lang eh. Tapos mamaya, ikaw pa mabaliktad, tumawag pa ng guard, kunyari, sabihin, itong ano to, ganyan. I don't know Pwede bang nilang gawin? I don't know. Let me know. I don't know. Pero siyempre, kung pwede lang tayo umirit, ayaw ko sample. Kasi masampal, ha? Sampalin kita dyan. Siyempre, inisip ko rin, ang hirit niya sa akin, dami kong bibili, hindi ka man lang makabigay ng sample. Inisip ko naman, dami mong bibili, dami mong kaya mo bayaran ganyan kalaki. Ni isa, hindi ka makabili. Kasi sinabi ko kung gusto mo, bili ka ng isa para matry mo. Diba? Yun yung hirit niya. Yun yung gusto ko hirit. Pero again, hindi na ako hirit. Kasi turo sa akin, na magulang ko, yun nga, huwag mo na pabahin sa oras eh. Yung next na taon darating sa akin, bibili na rin naman yun eh. Maubos pa ako maaga. Pag inubos ko oras ko sa'yo, isang oras, dalawang oras, di ba ako nakabenta na, nasira pa mood ko. Pag umuwi ako, di ba, makaka-relax na ako. Kaya I hope kayo, dyan, maging aware din kayo. I hope makita nyo tong video na to at maging aware kayo. At next time, humingi na yung sample sa inyo. Sabihin nyo, sampal. So, mabigay kita sampal, ha? Sampalin kita eh. Pero joke lang po yan. Ang the best pa rin, manahimik na lang po tayo. Lalo na yung mother ko, may isa pang tinuro sa akin yan. Pag nagda-drive, may biglang ganyan, biglang ganito.
1 minute lang pabigyan mo na. Kaysa isang oras, nagkabanggaan ka isang oras pa mawala. Yun yung metaphor niya. 1 minute turns into 1 hour. Baala ka pa, magpagastos ka pa. It's either ikaw magbabayad, siya magbabayad, papagawa ka pa, repair, etc. Diba? 1 minute, sige na, let go. Gusto mo mauna, go. Sumingit ka, hindi mo ko napansin. Imbis na magalit ako, sige na, baka hindi lang niya ako napansin, malay mo, nagsiselfone siya doon o whatever, distracted siya, nag-aaway sila ng partner niya doon sa kotse, kumanan siya, kumaliwa siya, hindi niya alam dyan ka, di ba? Okay na rin, be safe, yun yung importante. Kaya ako lagi ko ina-assume ko, biglang liliko yung mga kotse o biglang liliko yung mga motor, kunyari, whatever, kahit sino dyan, truckman, busman, whatever, di ba? Kaya ako, better be safe. Better madelay ako ng 1 minute kaysa madelay ako ng 1 day or 1 hour or 1 lifetime, di ba? Ayaw natin ng ganun. Okay? So, tandaan nyo sample o sampal. Bye!